Okay, Friday, October 6, 2023. So, nung nakaraan, ano ba yung binidyo ko? Nung nakaraan, napabarangay tayo. October 25. Pagkatapos nun, meron na ulit susunod. Ito nga yung matandang to. Ayusin natin. Si Ronnie Derama. So yung mga tao doon, tawa-tawa lang sila kasi nga matindi yung bakar ng mga gagong to. At tawag nito, basically. At syempre, matibay-tibay ang bakar nila at bayad pa sila. Di talagang mangyayari no, kakaya-kayanin ako ng mga gagong to. Kasi marami sila. Katunayan, nandito sila sa bukid ngayon. May nandyan sila, yung mga nakamonitor sa akin. Madami sila. At yung matandang yon talagang nanunukol na maigi. Kumbaga talagang harap-harapan. Yung ng isang araw nga, binigyan ko ng ulam, nagluto ako ng ginataang munggo, binigyan ko ng ulam. Ilang beses na nangyayari yun. Harap-harapang gagaguhin ka. So, nagawa natin yung bagay na yun para makisama tayo doon. Pero talagang naghahanap sila ng talagang susukulin ka nila at maghahanap sila ng gulo sa'yo. So, hindi na bago yun. Napakarami ng taong gumawa. Marami na. At hindi ko na mabibilang kung sino-sino pa. So mga ganung tema, talagang ipitan, talagang gipitan ang ginagawa sa akin ng mga gagawin ito. Sabi ko nga sa inyo, malaki ang pera to. Kasi naririnig ko si Duterte nga daw yung may pakana dyan. Kung mga tauhan ni Duterte to, tapos may pera pang kasama, milyon barya yun sa kanila. Kung milyon lang barya yun. Bilyon, trilyon, may bagay na yun. Pero bilyon barya lang yun. So kung ganito nga, kahit bata, kakaya-kayanin ako ng mga to. Kasi nga, may palabas na hulihan sa akin. So lahat yung magkakukuntsaba. Pero ang mahirap lang dito, kung totoong legal ang mga yan, di sana dinaan na lang, ipahuli nila, anong gagawin nila. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng mga gagong to illegal. Kasi kung talagang may otorisado sila, gumalaw sila. Kasi nga kung naghihintay at parang yung mga nangyari noon, tumatawa-tawa lang itong mga siraulong to. Nung simula yung pinagtipunan, yung nadisgrasya tayo sa pinagtipunan, sumunod, saan ba sumunod?
Madami. Dito sa may bunga, sa may sa bagtas. Lahat ng mga siraulong niya tatawa-tawa lang. Kasi nga matibay-tibay ang bagger nila. At may kinakapitan sila. So kung meron sanang gamit na magagamit ko, kung may mamatay dyan o kung manang madisgrasya nila, napakaganda kasi mahuhuling lahat yun. Huhulihin lahat yun. Kasi kung dinadaan kasi ng mga gagong to sa mga pakengkoy nila, sa mga palabas nilang pakengkoy, para lumabas yung isang krimen na isang katatawanan. So pagka nagkapatayan na dyan, doon na natin malalaman yung pagkakengkoy ng mga gagong to. Kasi hanggat hindi nangyayari yon, lalaki at lalaki ulo ng mga gagong to. So ang ginagawa ng matandang yon doon, simula umaga mag-aabang na yon. Pagising ko pa lang mag-aabang na yan. Gugulatin na ako doon. Nakamonitor yan sa satellite. Nakikita nila ako, pati yung loob ng katawan ko. So bago pa lang ako kumain, umaga, tanghalian, nakaabang na rin yan. Bago pa lang, magluluto pa lang ako, mag-aabang na yan. So ang mangyayari kasi no, naha-high blood ako. Hindi ako nagugulat sa mga ginagawa niya. Hindi na-high blood. So yung hypertension ko tumataas. Kasi nga ginagago ako maigi doon. Ginagago tayo mabuti doon. Naghihintay lang. Kanina, katapos kong kumain, umihi ako kasi gusto kong magpahinga muna. So hirap akong umihi kasi nga itong gago matandang to, laging nakaabang yan. So mag-aabang yan pagkakatapos kong kumain. Yung bumaba kanina, kinalampag yung mga gate dun. Tapos pagbalik, tingin sa akin, parang wala-wala lang. Kasi nga may nangyayari na tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kakaya-kayanin ako ng mga gagong to. Dahil nga merong backer sa taas, may nagpapagalaw sa kanila at may pera pang kasama. So kung gagawin natin na, kasi nga gipitan ang ginagawa ng mga gagong to, kung ang gawin natin ay yung mga aral na binigay ko sa inyo, ituro nyo yon ng ituro kung gusto nila ng ipitan. Kasi nga babagsak daw ang gobyerno, sabi nga nila. Nagmamakaawa sila, babagsak daw ang gobyerno. Ewan ko kung totoo yun. Pero sa percentage na nakikita ko, siguro 80 to 90%, 100% pa nga, totoo yun na may posibilidad. Kasi sila may hawak ng gobyerno. At yung mga simbahan pinatayo nila sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, masisira sila doon pag pinakalat nyo yung mga aral na binigay ko. Gusto nila lang ipitan, gawin natin ganyan. Ngayon, nagpapatimbre ako sa inyo yung mga ginagawa nila dito. Mga ginagawa na matandang yan, nung una, madami nang gumagawa niyan. Aabangan akong kumain, aabangan akong tumayo, aabangan akong umihi, aabangan akong gumising. Diyan pa lang, Kalinanismal, example na lang. Doon, yung mga tao doon, ganun ang ginagawa nila sa akin. So naka-pattern. Kumbaga organisado. Alam na alam nila ang gagawin nila.
Kahit saan lugar ako magpunta, kahit saan lugar kami lumipat, alam na alam ng mga taong to ang gagawin nila kasi tinuturuan sila. Kumbaga natimbrihan na sila doon kung anong gagawin nila sa akin. So, mahirap to kasi pera-pera naman. So, sa akin naman, sa mga tropa, sa mga tagasunod ng The Rock of Jesus Christ, tawag nito, pilitin nyo, kayanin nyo. Sabi ko nga sa inyo, kung anong kapangyarihan, impluwensya nakikita nyo meron ako, magkakaroon din kayo ng ganun. Nakita nyo ba ako lang mag-isa rito? Kaya ba ako ng mga gagong niya? Wala lang akong baril dito para makipagsabayan ako. Kasi kung ikaw mag-isa at ordinaryong tao ka lang, lumalaban ka ng mga pagago lang, baka 3 araw lang patay ka na dyan. So kung wala tayong pinatunayan dito, wala tayo. Basura ang puntahan natin. Baka doon tayo sa ilog tinapon. So, ganun. Gawin yung lahat ang makakaya nyo kasi hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo dito. Hindi natin alam kung anong araw, anong oras pa tayo naandito. Kasi sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo ng Bagtas sa Cavite para makita nyo. Kayo na mismo makakita paano ba anong klase ang ginagawa ng mga gagawin to. Sasabihin ko sa iyo, kung may baliw sa mga mental, siguro hindi na sila nagkakalayo doon. Kayo na mismo magsasabi nun, hindi ako. Umaga pa lang, kagulo. Madaling araw, nagkakagulo na. Ito parang nandito ako noon sa bukid. Madaling araw pa lang, nagkakagulo na dyan. So, pilitin yung gawin. Kung gusto nyong, sabi ko nga kahapon, nagpapasalamat ako sa mga tropa na kahit na nagkandahirap-hirap ako. May high blood ako kahapon, kaya ako pumunta rito, inabot ako ng ulan. Kahit pa paano may nakasuporta rin sa atin. At sabi ko nga, huwag kayong papadaya. Kasi yung pera nila nauubos. Yung kayamanan nila madaling maubos yun. Pwedeng maubos yun. Pero yung kayamanan natin na meron tayo, kapangyarihan na meron tayo, impluwensya na meron tayo, hindi yun mawawala. Tandaan nyo sinabi. Sana balang araw na sa bawat lugar na may lugar tayong mapuntahan. Na tayo lang. Sinasabi ko nga doon, mamumutok sa inggit ng mga gagong to dito sa Cavite. Ewan ko. Yung mga parang yung sinabi sa Biblia na sila ay manggagalaiti. Kasi hindi sila makakapasok doon sa mga bagay na hinanda para sa atin. Manggagalaiti silang kumbaga manggagalit ng ngipin. Nasa Mateo yun kasi yung mga anghel yun yung pag-aani. Inaani ng mga anghel yung mga kasama. So itatapon yung mga buraot, yung mga siraulo sa labas. Hindi sila makakapasok sa kung anong meron tayo. Totoo yun. Nakasulat yun sa Mateo. Sa Mateo yata nakasulat yun. Hindi na ako mag-ano dito nung magbabasa. At
lahat ng Judas, walang makakapasok doon kasi alam niyo kung bakit. Lakasan to ng loob, tayaan ng buhay. Ngayon, kung gusto mong lumaban para doon, dapat malakas-lakas ang loob mo. Hindi ito yung kwento ni Lola Basyang na naririnig natin. Hindi ito yung naririnig mong fairy tale sa mga kwento. Ganun ang mangyayari sa kumbaga, binigyan ko na kayo ng mga kumbaga palatandaan, kung ano yung mga palatandaan. So ikaw mismo magsasabi sa sarili mo na totoo ba yung sinasabi ng taong yun. Kasi kung walang palatandaan yung taong yun, wala ka namang makikita sa taong yun. So kung totoo ang sinasabi ko, gagawin mo lahat ng sinasabi ko. Talagang hindi ka sila makakapasok kasi unang-una, labanan to, dibisyon to. May dibisyon sa mga anghel, may dibisyon sa mga demonyo. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan o saang lugar tayo mapapadpad sa susunod na kabanata. Pag nangyari yon, manggagalaiti at mga gagong to. Kasi hindi sila makakapunta doon, hindi sila makakapasok doon. Lintik sa inggit ang mangyayari ng mga gagong to. Kasi unang-una may ginawa na akong kasunduan. Kung sino lang ang sakop ko, walang gagamit ng pangalan ko. Pinagkasundo ko na yon sa ibang bansa. Taranta sila kasi nga yun ang kasunduan ko sa kanila. Ano bang balita nyo sa gobyerno? Ano bang sinasabi ni Bongbong? So mayroon sa radyo, sa FM, kahit saan sa FM ako magpunta, andun sila. So sa AM, mas lalo na siguro sa AM station, TV station, ewan ko kung ano yung mga sinasabi nila doon. Wala akong pakialam sa kanila. Gagawin lang natin, gawin lahat ng dapat natin gawin. Sabihin ko nga sa inyo, sinabi ko na sa inyo na ipagpapalit mo ba yung kakarampot na ginto na binibigay ng mga demonyo ito sa meron tayo. Kumbaga, isang batyang ginto na andyan, papalit sa'yo. Anong ipapalit nun? O palit sa lupa mo, sabihin na natin mga 5 hektarya lupa mo, ginto mo. Sila may ginto, tayo may lupa. Makakain ba natin yung ginto mo? Ganun kasimple yung logic. So hindi mo mabibilang kung anong kayamanan meron tayo. Kasi darating ang araw, hindi imposible na mangyari yon, na bawat lugar sasakupin ng itinatayo ko. Bawat lugar, bawat bansa sasakupin lahat. So totoo ba yung sinasabi ko dito? Kasi kung di naman totoo, wala kayong pagbabatayan. Wala. Siyempre nakakatawa yun pag hindi totoo. Wala kayong ebidensya makikita. Puro laway lang. Puro hangin. Pag gano'n ang nangyari. Kaya sasabihin mo, tanungin mo sarili mo, totoo ba o hindi. So sa kapangyarihan at impluwensya naman, hindi ko alam kung gaano kalaki kung anong klase.
sasabihin ko sa inyo, lahat. Kaya nga sabi ko, hindi akong kumbaga, sila ang humahabol sa akin, pero wala silang mapapala sa akin. Kahit anong gawin nilang habol sa akin, hindi nila makukuha ang lahat. Hindi nila makukuha ang meron ako. Kaya nga tayo may kasunduan. Para sure. Kasi nakikita ko kasi, sinisira ako ng mga gagong to, pero umaayon sa mga aral ko. Baga sinisira ako, ang gusto sigurong paganahin ng mga gagong to, sila ang humawak ng kapangyarihan yun. Wala naman problema doon. Di ba sinabi ko na sa inyo na magtayo kayo sa inyo. Sa inyo yun. Kapangyarihan nyo yun. Grupo nyo yun. Impluensya nyo yun. Naandun lang kayo. Huwag nyong gagamitin ang pangalan ko. Yung sa inyo lang. Kasi kung sisirain ako ng mga gagong to para balibaligta rin ako, sa buong mundo, sa buong bansa dito, sa atin, sa Cavite, sa buong Cavite, buong bansa, sa iba't ibang panig na mundo, sino ang nagbigay sa inyo ng halos kabuuhan ng aral ng Biblia? Lahat ng katotohanan ng Biblia, sino ang nagbigay sa inyo? Sino ang taong nagbigay sa inyo? Kunyari, sa akin, may natutunan ka sa akin na hindi mo makikita sa kanila. Totoo ba yung sinabi ko? May natutunan ka sa akin na hindi mo yun natutunan sa iba. Totoo? Ngayon, kung sisirain ako ng mga gagong to, kayo na. Sa inyo na, kayo na. Kasi isa lang ang nagbigay ng katotohanan lahat sa inyo. Ako lang. Wala nang iba. Iisa lang ang nagpatunay. Nagpatotoo ng lahat. So, sino ang tunay? Sino ang mga peke? So, ang gustong habol ng mga gagong to, tamang gana. Gustong gumana. Tamang gana lang sa mga sa mga pinaghirapan ko. Sa kanila naman 'yun. Huwag lang nilang gagamitin kung anong impluwensya meron ako. Kung anong kapangyarihan meron ako. Maganda nga sana na, yun nga sinabi ko sa post ko, na sana makapaghanap tayo ng lugar na kung saan tayo malakas tayo doon sa isang lugar na yun. Walang demonyong hahalo sa atin doon. Solido tayo. Solid ba to? Solid the rock of Jesus Christ. Solidong grupo natin. Walang makakapasok. Tayo magtuturuan ang karunungan natin. Tayo lang ang may alam. So kung may satellite sila ginagamit sa atin, hindi natin kasi yung satellite na yon, based on sa signal, sa mga signal ng Wi-Fi, EMF. Kunyari dito may signal ng 5G. Signal ng cellphone, antena ng cellphone, signal ng cellphone, signal ng network. Makikita tayo nila dito. Naririnig din tayo nila dito. Ganon katibay ang technology nila. So, yung 5G, nabasa ko rin na kahit sa ilalim ng lupa, nakikita ka. So, advance na ang technology natin ngayon. So, wala silang magagawa kahit anong gawin, kahit anong armas ang meron sila. Kasi nga, iba yung peke sa original.
Iba yung imitation sa original. Kung sila nag-i-imitate lang, tayo ang original. Na nagbigay ng patotoo sa buong sa buong mundo, sa bansa natin. So, hindi tayo yung japake. Yung mga japake. Yung iba sasabihan, made in Japan. Tayo, original. Sila mga japake. Diba? So, saan pupunta ang mga tao? Siyempre, dun sila sa original. May tibay na maasahan. Matibay o durable. Tayo, hindi naman tayo tawag nito. Napakasimple ng pangarap natin. Hindi naman tayo professional na tao. At nagmamalaki yung sila daw engineer, lawyer, abogado, mga nakapagtapos, nakapag-bar exam, nurse, ano pa ba, yung mga bigatin. Ang daming nagbasa ng Biblia ng mga bigatin, ng mga kung ano-ano mga tinapos na profession, pero ano ang binigay sa inyong katotohanan? So maraming matatalino sa buong mundo na nagbigay mga doktor pa, pero anong naibigay nyo? Anong pinaka-importante na bagay sa buong mundo? Nagtapos ka ng lawyer, anong gagawin mo? Magtatanggol ka ng mga inaapi. Tapos ka ng doktor, magpapagaling ka ng mga may sakit. So anong propesyon ang meron tayo? Mga tagasunod ng katotohanan ng darao Jesus Christ. So anong kaya ba natin? Ito ang governance na sinasabi. Kung paano mo patakbuhin ang buong bansa. Governance, pamamahala. Paano mo sila hahawakan? Kaya ganun tayo ka-influensya. Ganun ka-influensya ang Diyos. Kaya lintik na lang ang ikot ng mga taga-gobyerno. Tangina, pag nakawala to si Janjan, patay tayo. Talagang papatayin sila. Kaya naiihina naman ako. So, patimbre lang sa inyo ng mga nangyayari dito kasi sunod-sunod to. Katapos ni Mylene, yung matanda naman ang player nila, pinaka-player nila doon. Talagang nanunukol at ginagamit yung satellite na yon para sukulin ako, para abangan ako, tiyempohan ako doon. So hindi lang, madami sila, hindi lang yung matanda doon. Kasi yung matanda doon, sabi ko nga sa inyo, kung nasaang lugar ako, kung saang lugar man ako mapunta, yung taong pinakamalapit sa akin, yun ang ginagamit nila para maging player nila, maging tisod sa akin. Katulad na nandito ako sa bukid, ang ginamit nila dyan si Miguel, kasi yun ang pinakamalapit sa akin. Yan, si Kuya Danny, yung may-ari doon. Kasi okay naman yung may-ari, wala namang problema. Meron talagang panahon na tablahan kami. Meron panahon na ganun ang mangyayari. Na may panahon na kailangan tabla muna tayo. So ganun kabigat ang
ang sitwasyon ko dito. Kasi nga, kung totoo man na si Duterte ang nagpapagalaw rito, talagang maaari na malalakas ang loob ng mga yung mga demonyong yan, yung mga nasa paligid kong yan, talagang malalakas ang loob ng mga yan. Kahit pumatay ng tao, walang problema yan. Kasi nga may backer sila sa taas, bayad pa sila, di ba? Sarap buhay. Tayo dito, pinipilit nating magtaguyod ng pakikinabangan ng bansa. Pero lintik ang inggit ng mga iglesyang to, lintik at ng ikot ang puwet ng iglesyang to, kasi nga pabubura sila sa mapa pag itinayo na ang akin. Pag tinayo na ang the rock of Jesus Christ, ang mabagsakan ng batong ito, pangangalating gaya ng labo. Tandaan nyo sinabi. So, yun lang. Madami kayong natutunan, may nakuha kayong kwento. At sa susunod natin. Mamaya, ewan ko, makapag-video pa ako 14 ano na lang ako, 14%. So, ihihina naman ako. Pag na-hyper kasi ako, ihi ako ng ihi. Ganun ang ginagawa sa akin ng matanda ron. Yung mga tao doon, pinaha-hyper nila ako, pinaha-high blood nila ako ng pinaha-high blood. Yun, yung inaabangan ako doon sa para umihi ako ng ihi. Kaya minsan ayoko munang tumutok sa magse-cellphone ako pag minsan naha-hyper ako, naha-high blood ako. Kaya gusto ko muna pahinga. Kaya kalimitan lagi akong tulog eh. Pagka nandito ako sa bukid, kasi wala akong sa buong taon na ginawa ng Diyos ang araw, sa buong taon na araw-araw, oras-oras, wala yung palya itong mga putang inan to. Kasi may panggabi sila, may panggabi, may panghapon, may pangumaga, kumpleto sila, may night shift. Hanggang madaling araw yung paputukan ng madaling araw yun. Paputukan ng araw yun. Ganon nila tinatyaga yung mga pinupuntirya ng mga putang ina to. At sabi ko nga, kung magpapadaya kayo, go, doon kayo. Kung gusto mong itayo yung akin at gusto mo ikaw lang, go, sa'yo yan. Huwag nyo lang gagamitin yung pangalan at grupo na meron ako. Kung ano lang yung akin, yun ang akin. Kung ano yung inyo, yun ang inyo. Huwag dapat makapalamukha. Ang hindi sa inyo, huwag nyong kunin. Hindi yun sa inyo. Okay? Susunod na ulit.